Sa mga naunang episode, ipinakita namin kung paano involved sa sindikato si Paulo Duterte at ang anak ni Pangulong Duterte kay Hanilet na si Kitty. Sa episode na ito, muli nating babalikan ang mga dokumentong hawak ni Bicoy upang ibunyag ang ikatlong major personality ng sindikato. Ito madali dahil litaw agad ang pangalan niya sa mga dokumento. At madalas ko din siyang nakikitang pumapasyal sa operation center ng sindikato. Ang ikatlong principal natin ay gumagamit ng codename na Tesoro Golf-TSG002. Kung hindi niyo po alam, ang buong pangalan ni Sap Bongo ay Christopher Lawrence Bong Tesoro Go. Walang kaduda-duda, siya ang tinutukoy dito. Tulad ni Paulo Duterte, dalawa din ang codename niya. Ibig sabihin, mataas din ang ranggo niya sa sindikato. Apat din ang accounts niya sa iba't ibang rural banks. Sa deposit summary, makikita natin ng account name ng apat na accounts ay Alfredo Go. Siya po yung kamag-anak ni Bongo na nakakuha ng bilyon-bilyong infrastructure project sa Davao nang maupo si Duterte. Lumalabas, dami lang pala siya ni Sap Bongo. Dahil pag sinuri natin ang account niya, makikita natin ang fund transfers niya sa international accounts ni Bongo. Official document po ito at may pirma ng bank official bilang patunay ng authenticity ng report na ito. Ito ang kabuuan ng na-transmit sa international accounts ni Bongo simula 2010 hanggang 2018. Kaya pala kayang-kaya niya gumastos ng mahigit 500 million sa kampanya. Sabi niya contributions daw yun ng friends niya, na malamang mga drug lords din. Yung pala, ang totoo, involved siya big time sa droga. Siya nga pala, si Bongo, katulad ni Paulo Duterte, ay mayroon ding dragon tattoo sa likod. Ito ay mayroong alphanumeric code na Code Libra da 0018 na siya rin ginagamit niyang codename sa Tara. Ilang beses kong personal na nakita yan. Kaya itong si Bongo, akala nyo dakilang alalay lang ni Pangulong Duterte. Alam mo, hindi ako mag-ibang pero bilyonaryo to. Sa totoo lang. Pero mataas po ang ranggo niya sa sindikato. Baka nga siya pang nagmamando kay Digong na depensahan ang mga nabubuking na operations ng sindikato. O ano, nagulat na naman kayo. Kaya pala kayang-kaya niyang gumastos ng mahigit 500 million sa kampanya. Pag naging senador nga naman siya, mahirap nang basta-basta siya kasuhan. Siyempre, i-deny ito ng husto ni Bongo, lalo na ng mga tagapagsalita ng palasyo, pati na rin si Pangulong Duterte. Sa amin, simple lang naman. Kung maipapakita niyang wala siyang tattoo sa likod, tatahimik na kami. Hindi pa tayo tapos. Sa susunod na episode, hindi na siguro kayo magugulat sa papangalanan naming susunod na principal. Abangan.